Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan after being down 2-0 sa series laban sa Minnesota Timberwolves. Ang defending champions Denver Nuggets ay naitabla na ang series na ito sa 2 apiece. At ngayon nga ay naswing na nila ang momentum sa series na ito. Ang Game 5 nga ay gaganapin na ulit sa home court ng Denver Nuggets. Matapos sa malampaso sila noong Game 2 sa harap ng kanilang mga fans, tiyak nga na gusto nilang bumawi mga kaibigan. Kung gaano kahirap ang first 2 games, ganun naman kadali para kay Nikola Jokic ang sumunod na dalawa. Doon kailangan nga siya ng Nuggets ay naglaro siya na parang isa talagang 3-time MVP. 24 points, 14 rebounds, 9 assists, 3 steals, and 3 blocks noong Game 3. At 35 points, 7 rebounds, 7 assists on 57% shooting sa field naman kaninang Game 4. Sa game na ito ay kitang-kita nga na nabasag na ni Jokic at ng Denver Nuggets sa matinding depensa ng Wolves. Kaya naman sila naman ang dapat na gumawa ng adjustment dahil nakapag-adjust na nga ang Denver Nuggets. Lalo na kung iisipin ay napakaganda na nga ng nilaro ni Anthony Edwards. You don't expect Edwards to always score 44 points. Kailangan nga ni Towns at Naz Reid na maging mas efficient at consistent. Ginagawa din nga nilang liability sa depensa ang 4-time Defensive Player of the Year winner Rudy Gobert. Ginagawa nga nila itong liability by putting him in pick and roll situations at tinalagay nga nila sa labas o sa corner si Aaron Gordon. Kapag umangat naman si Gobert ay mabilis nga siyang naiiwan. Noon pa man ay na-expose na ito sa Utah Jazz. Para nga mawalang bisa si Gobert ay 5-out offense ang kailangan na itakbo ng kabilang team at pahabulin lang ito sa corner si Gobert. So titingnan nga natin kung ang pagbawas ng minuto ni Rudy Gobert ang magiging key adjustment ng Minnesota Timberwolves patungo sa Game 5. Sino ba sa palagay niyong magwawagi? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Kahit na may iniinda na injury si Tyrese Haliburton ay tinambakan ng Pacers ang Knicks sa score na 121-89 upang maitabla na ang series na ito at 2 apiece din. 6 players ang Pacers ang gumawa ng double digits habang sa Knicks naman ay 2 points lang nga si Josh Hart at 3 rebounds on 1 of 6 shooting sa field. Si Bronson nga ay nagkalat din, scoring only 18 points on 6 of 17 shooting sa field at 0 of 5 shooting naman sa 3-point line. Ganun pa man ang missing piece nga para sa Knicks ay si OG Anunoby. Kung maaalala nyo nga ng makumpleto ng Knicks ang OG Anunoby and RJ Barrett trade ay dito nga nag-take ng next step ang Knicks as a team. From a playoff contender, sila ay naging isang legit contender sa Eastern Conference. At patunay lang nga dito ang stat na ito mga kaibigan. 26 wins and 5 losses ang record ng Knicks sa mga games na naglalaro si OG Anunoby at 13 wins and 16 losses naman sa mga games na nagpapahinga siya. Sa ngayon ay listed as questionable pa rin si Anunoby patungo sa Game 5. Ganun pa man hamstring injury nga ito so medyo malabo talaga sa ngayon. Ngunit ngayon nga ay matutulungan naman ang Knicks ng kanilang napakaingay na crowd sa Game 5. Sa palagay nyo ba ay kaya ng New York Knicks na manalo nang wala si OG Anunoby? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.